Magandang araw mga ka-DIY, welcome back na naman muli sa aking channel, Ariel Vlog Ul DIY. Kung mapapansin nyo mga ka-DIY, meron tayo ditong coconut grinder o kudkudan ng nyug. Ito, kung tawagin dito sa amin ay kudkudan ng nyug. I-share ko dito sa video na ito mga ka-DIY kung paano gumawa ng stand o paa ng kudkudan ng nyug o coconut grinder. I-share ko po dito sa video step by step yung paggawa ng stand ng coconut grinder o kudkudan ng nyug, yung sukat niya, saka yung taas, saka yung pagka-slanting ng paa niya, kung gaano siya nakabuka. I-share ko dito mga ka-DIY sa video step by step. Pero bago tayo mag-start, dun po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, please paki-subscribe at paki-pindot nyo na rin yung bell button dyan sa baba para maging updated po kayo sa mga bago at susunod ka pa na i-upload na video. Maraming salamat po doon sa mga subscriber at sa mga viewers na walang sawang nanonood sa aking mga bagong upload na video. Start na po tayo. Let's go! Magandang araw mga ka-DIY. May nagpapagawa sa atin ng stand ng coconut grinder o kudkudan ng nyug. Ito. Dinala ito sa atin ay buo na itong pagka motor niya, saka meron na siyang frame. Ang ipinapagawa na lang sa atin dito ay stand o paa nitong kudkudan ng nyug. Tara mga ka-DIY, simulan na natin. Start na tayo. Let's go. Shoutout po pala sa may-ari po nito, sa nagpapagawa nito. Maraming salamat po sa pagpapagawa. Shoutout po kay Ate Mayit Adanti San Luis. Sa kanya po ito, pinapagawa lang sa atin, pinapalagay ng stand. Magpuputol tayo dyan mga ka-DIY ng 4 pieces na 24 cm na 1.5 na angle bar. Saka maputol din tayo ng 4 pieces na 80 cm na angle bar din na 1.5. Yan yung gagamitin natin sa stand o paanong ating gagawing stand ng coconut grinder o kudkudan ng nyug. Ito mga ka-DIY, nagputol tayo ng ito, 1.5 na angle bar, 4 na pirasong 80 cm. 80 cm, 4 na, 1, 2, 3, 4 na piraso. Saka 4 na 24 cm. Ito, 24 cm. 4 na piraso din. Ito yung magiging niya, stand. Ito naman yung frame niya. Ginawan ko siya ng ganito para ganyan ganyan ang forma niya. Yan, sa frame ito 4 na pirasong 80 cm, saka 4 na pirasong weldingan na natin mga ka-DIY. Start na tayo. Itong 24 cm nag-cut ako dito, pinutulan ko ng 4 cm. Ito, dalawa yan. Ito, 2 piraso. Ito ang purpose niya mga ka-DIY, para maganda yung pagkaka-welding natin. Ayan, para walang matala sa gilid. Disclaimer lang mga ka-DIY, hindi ako eksperto sa pag-welding. Ito ay may kaunti lang akong nalalaman o may kaunting experience sa pag-welding. Ang ginagawa ko dyan ay yung patungan o frame nung coconut grinder o yung kudkudan ng nyug. Siya yung frame, yung pinagpapatungan ng yung mismong kayuran na detachable. Siya yung bubutasan natin ng 3 para pwedeng tanggalin yung kayuran, para kung sakaling ililipat ng pwesto o lilipat ng lugar, pwede nating kalasin. Ang sukat niyan mga ka-DIY ay 21 by 23 cm yung patungan ng coconut grinder. Bago nyo mga ka-DIY i-full weld yung frame ng kudkura ng nyug, dapat sukatin nyo muna
para sure na sakto talaga siya bago kayo mag full weld. Ang ginagawa na natin dyan mga ka-DIY, nilalagyan na natin ng stand o yung frame ng coconut grinder. Sa paggawa niyan mga ka-DIY, wag muna kayo magpo-full weld, ispat-ispat lang muna. Kung sakaling okay na yung sukat niya, kung sakto na lahat, saka lang kayo mag-full weld para mahirap kasi magkalas yan pag naka-full weld na, saka nyo lang babaguhin yung pagkaka-welding. Kaya kailangan sigurado na yung mga sukat bago kayo mag-full weld. Ispat-ispat lang muna bago mag-full weld. Ang sukat niyan mga ka-DIY, ang ginagawa kong patungan ng sa ilalim ay 34 by 34 cm. Mas magandang gawin niya sa ilalim para kung sakaling istaka na rin ng nyug, kung sakaling pambistis ninyo itong gagawing kudkudan ng nyug. Ang kagandahan mga ka-DIY ng may ganyan sa ilalim, para pag inistaka ninyo ng nyug, mabigat na siya, hindi siya matutumba pag ginamit ninyo. Hindi siya delikado na pag nagkudkud kayo tutumba itong stand. Yan ang pinakamaganda dyan, kaya dapat lagyan nyo ng ganyan sa ilalim para pabigat na rin siya, para safe, para di siya matumba. Ito yung langga ng gagamitin natin. Ang sukat niya ay 39 cm. Galing tama ng utak. Yung gagamitin natin mga ka-DIY na planggana, yung sahudan ng pinagkudkudan. Ito? 39 cm. Tapos nagputo lang ako nung 10mm na round bar na plain bar na 47 cm. Binilog ko lang. Sakto na ito dito sa sa planggana. Ayan. Ayan. Sakto na yan. I-welding na natin dito. Nagpo-full weld na tayo dito mga ka-DIY. Bago tayo mag-full weld, dapat siguraduhin na muna natin yung mga sukat. Ispat-ispat muna. Pag sigurado na yung mga sukat, saka tayo mag-full weld. Ito, ginamitan na natin ng grinder. Ang bala ng grinder natin dyan yung flap disc. Siya yung liha para mapakinis natin yung mga pinag-weldingan. Para paglagay natin ng pintura, maganda yung pintura, makinis, hindi siya bukol-bukol. Kaya kailangan natin grinder rin ng gamitin natin ng flap disc. Okay na mga ka-DIY na pakinis na natin itong gawa natin na kudkura ng nyug. Ang gagawin na lang natin ay pipinturahan natin ng epoxy primer ang gagamitin natin para siya, matagal kalawangin. Ito ang gagamitin natin, epoxy primer na gray. Ito, may catalyst na siyang kasama. Itong epoxy primer ay ang pinaka 1 liter lang, hindi nito nakakabili ng mas maliit. 1 liter lang talaga yung mabibili niyo na ganito. Set na tayo. Pinturahan natin mga ka-DIY. Ang ginagamit pala dito mga ka-DIY na thinner ay yung lacquer thinner, hindi yung paint thinner. Kasi yung paint thinner ginagamit lang siya dun sa mga ordinary na pintura. Ito kasi epoxy primer, kaya kailangan ang gamitin natin dito ay yung lacquer thinner.
Ang nabili nga pala natin mga ka-DIY na paintbrush ay maliit lang kasi walang ibang available na paintbrush dito sa hardware na malapit sa amin. Iisa lang kasi ang available na bilihan na hardware dito sa lugar namin. Malayo kasi kami sa bayan. Kaya yan lang nabili namin. Okay na mga ka-DIY, na tapos na natin itong stand ng coconut grinder o kudkuda ng nyug. Share ko lang sa inyo yung mga sukat nito. Ang taas nito ay 80 cm yung taas niya. Yan, 80 cm yan. Tapos itong ibabaw niya, itong nakaharap dito sa lagayan ng itong lagayan ng planggana, 21 cm. Ito 21 cm. Tapos itong sa kabilang side 23 cm. Tapos yung ito namang buka sa baba, buka nitong stand, itong paa, 42 cm yung buka ng pagkabuka ng paa niya ng stand. So, 42. Tapos itong gagamitin natin na planggana, 39 cm. Kung itong lagayan ng planggana, 38 cm. Ganito naman ang ganito naman ang forma niyan mga ka-DIY. Ito may butas ito. 3. Tapos may butas din yan dito para detachable siya. Yan. Tapos itong nut saka bolt. Ayan siya. Hindi na muna natin lalagyan lahat. Sample lang. Tapos ito dito. Yan yung forma niya. Itong baba na ito mga ka-DIY, pwede itong lagayan ng mga nyug. Kung sakaling pang-business ninyo itong kudkuda ng nyug, pwede itong lagayan ng nyug. Ito kasi kaya ginawa ko lang para hindi masayang yung bakal, kaya ginawa natin ng ganito. Pero pwede na rin siyang kung gagawin yung pang-business, istaka ng nyug dito sa ilalim. Para may maistakan kayo ng sa pinakailalim niya para bumigat din yung itong kudkuda ng nyug. Hanggang dito lang mga ka-DIY. Kung sakaling nagustuhan yung aking video, please subscribe, like, and share, and don't skip ad. Thank you. God bless and bye bye.